Kaya diyan sa born again, naku po. Maniwala ka diyan sa born again, ayan. Puro ikapo at offering ang pinag-uusapan diyan. Actually, kung makinig ka rito sa akin ng 1 linggo, 10 taong kang kaanib sa born again, yung mapapakinggan mo na 1 linggo rito, hindi mo mapakinggan sa 10 taon sa kanila. Tama ba ako, kapatid na Joel? Opo. Opo. Totoo po yan. Ang dami ko po kasi narinig sa inyo na hindi po tinuturo talaga sa amin kasi minsan sa born again po puro parang puro pamilya yung kinukwento ng mga tao. Yung parang sa pag-iisip lang nila, hindi galing sa Biblia. Kaya doon ako nadismaya sa lahat eh. Kasi it's a form of brainwashing. Laging ang diyan, ang pupuntahan ng sermon, pera lagi eh. Pakinggan mo to sandali ah. Pagdating sa pagbibigay, baka may natanggap kayo, hindi kayo nag-touch. Mauubos din ang blessing. Sino sa inyo ang mga nagbenta ng bahay at hindi nag-touch? Nasa panganib kayo. Sino sa inyo ang nagtrabaho at may sinahod? May tinanggap dahil sa inyong pagtatrabaho. Nag-touch na ba kayo o nagbigay? Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Ang kailangan ng Diyos, tithes. Pag hindi nyo ginawa ang bagay na yan, you are in the need. Believe me. Hindi man kayo mawala ng pera. Pag hindi kayo nanganganib kayo, pag hindi kayo nag-tithes, pagka hindi kayo nag-tithes, ang diablo sisirain ang pamilya nyo. Yan, pananakot ng pastor para ang miyembro mag-tithes. Nagbenta kayo ka ng bahay, mag-tithes ka. Nangutang ka sa bangko, mag-tithes ka. Inutang mo na lang, kukunan pa ng tithes eh. Mas malaki pa kita nila sa bangko. Ang bangko, pinautang ka 6% per annum. Sila, 10% per week. Ay, naku, patawarin kayo. Sige kapatid, sana tuloy mo lang ang pakikinig. At sana kaawaan ka ng Diyos, kapatid. Gusto mong mabautismuhan, makinig ka ng doktrina, pag napakinggan mo na, at matatanggap mo, pwede kang pabautismo. Samahan ka naman ng Diyos, kapatid na Joel. Thank you po.